Five tips sa mga nahihirapang mag-ipon. Una is, use your spare time. Ito yung extra time natin. Like ako noong 2012, nag-part-time ako sa aking business bilang financial educator kasi dito talaga tayo magkakaroon ng chance na mapataas ang income natin at ito yung pwede nating simulang ipunin. And then, pangalawa, magkaroon ng financial literacy. Importante, meron tayong emergency fund, nasi-zero out natin yung utang natin, and marami pa tayong kailangang matutunan. Dito rin ako nagsimula noong 2012 sa financial seminar at sa mga financial books. And then, pangatlo, kailangan mo magsimula at mag-take ng action. Importante talaga sa pag-iipon, dapat gawin natin to agad, gawin natin na maaga. Importante yung application. Kasi wala rin tayong magiging progress sa ating personal finance kung hindi natin to gagawin at hindi tayo magiging consistent. And then, pang-apat, huwag magpapadala sa social media. Ito yung fear of missing out, FOMO. So, kaya tayo gastos ng gastos kasi ayaw natin magpapatalo. Nagagaya tayo sa mga nakikita nating post sa social media. And then, panglima, magkaroon ng additional source of income para makabayad ng utang ng mabilis. Siyempre, yung iba nahihirapan talaga mag-ipon dahil may binabayarang utang. Pero naisip mo ba na mahirap naman nagtratrabaho lang tayo habang buhay para magbayad lang ng utang? Kailangan talaga natin ng other source of income at makasimulang mag-ipon. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Ro Ancelis Capistrano.